So mayroon tayo dito na client na bago. Kakatap overhaul lang nito sa ibang shop. So naging problema. Palabas pa lang siya ng shop. Napansin niya nag-overheat na. So binalik niya dun sa dating sa gumawa. Tapos ang sabi, yung gauge lang. Tapos ginamit ko ng ginamit. Ayun, nagsuka na ng ng tubig dito ng coolant. So kita naman dito sa radiator natin. Ito sa ilalim. Ito. Tapos yung yung tubig niya, yan, dire-diretso yung bula. So bago ko kasi buksan, gusto ko malaman ko muna talaga kung singaw talaga. So yan, halos 30 minutes ko na na siyang umaandar. Ganyan pa rin siya. Hindi nawawala yung pagbabog niya. So ang tendency talaga niyan is tumitigas yung hose. Tapos pilit na lumalabas dito sa cup. Ayan. Tapos pagka pinatay ito, magkakaroon ng dito, parang gatas sa loob. So yun, mag-white na siya ng konti. Yung sa loob dito, mag-white siya. So ito yung mga so yun, tapogat na natin ito, check natin yung head, check natin yung block, kung saan yun nagka-problema, kung nireplace or hindi. So yun, update tayo pagka nakalas na. So ayan, nalinis na natin itong block, tapos napantay na rin natin yan. So makikita nyo dito yan sa pagitan na itong mga tawag dito, water jacket. So ayan, kailangan makintab lahat. Tapos pagka binarahan natin ng ruler na flat, kailangan hindi lulusot yung pillar gauge natin, yung pinakamanipis. So okay na to, tapos nililinis na rin natin yung piston para lahat maayos na. Tapos ito, papalitan natin to, tama itsura. Sinukso ko lang, dinigatan ng Mighty Band. So may nabibiling papalit dyan. So ang tawag dyan is PCB boot. Ito ang pamalit dyan, saka PCB na bakal para hindi na nababali. So ang issue kasi ng plastic, lagi nababali, nahihirapan magtanggal yung magpapalit. So ang lalagay natin ngayon, bakal na para madali siyang tanggalin, para kung may maintenance siya, dilinisin, madali lang. So ikakabit na natin yung cylinder head. So ito yung cylinder head natin. So ito naman yung cylinder head natin, replace na natin yan. Tapos pina-weldingan natin yung side dito. So mayroong malaking hukay kasi dito yan. Yun yung katapat nung sa may block, kaya lumusot yung pressure. Lagi siya nag-overheat. So ayan, nilagyan na natin, napa-weldingan na natin. Tapos pag wineldingan kasi iinit tong buong cylinder head. So pinabulb lapping na rin natin yan para maayos na. So maganda yung pagkakapit, tsaka malinis lang.
So ayun, tapos na yung tinap overhaul natin na isipin. Ito yung may mga kain yung cylinder head tsaka yung block. So yung block kasi unang-una hindi siya pantay. Ni-repaste natin yung block pero hindi na natin binaba. Manual repaste yung ginawa natin hanggang sa makuha natin yung flat nung pinaka block. Tapos yung cylinder head, pinamasinsap natin yan. Yun yung may uka na malaki. So isang side lang naman. Kaya pinagawa na natin para hindi na siya bumili ng cylinder head. So ito kasi yung yung ginawa sa ibang shop na pauwi pa lang si bossing nag-overheat na. So ang problema daw kasi is yung gauge kaya siya nag-overheat. So nung chinek natin din talaga sa piston number 1 sa sumingaw. So ayun, may video naman tayo dyan nung kinalas natin kaya makikita naman dyan kung ano talaga yung naging problema. So kayo maayos na yung kotse, na-bleed natin, maghapon natin pinandar, normal naman lahat. Hindi naman nag-overheat, yung gauge lang na talaga yung sira kasi lagpas kalahati yung reading. So mag-bleed naman natin, okay naman lahat kaya maayos naman. So ayan, bossing, thank you. Okay, kamusta yung gawa? Okay naman, ano siya? Maayos na. Masarap na gamitin ngayon sobra. Huwag naman sana pag umuwi ka mag-overheat agad. Ay, wag naman talaga. Okay na yan.